nila alam yung timing sa kulong. Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin kung ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. Grabe. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yan ho ngayon ang nakakalungkot na realidad sa ating bansa. Live ho nitong si Senate President Alan Peter Cayetano ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Wala ho tayong maraming segue, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ito na ho, panoorin ho natin ang pinaka-latest na live nitong si SP Cayetano. Again, directly talk to you, mahal namin mga kababayan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugal man, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya masaset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok nung mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito.
masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. Grabe. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Grabe ho itong ano na to. Grabe ho itong mga taga-minority na to. Meron ho hindi ko sasabihin na meron talaga silang pinagtatakpan. Pinagtatakpan ho talaga nila yung mga mangyayari, yung mga posibleng mabulgar diyan sa Blue Ribbon na yan. Yan lang ho talaga ini-aim ng mga mga senador na yan. Sa paniwala ko kasi hindi. Wala na ho silang pakialam sa impeachment. Ano na lang yun, Injustice Committee 2.0 na kung saan merong presiding officer na hindi, pagka out of order, hindi na makakaalagwa itong mga taga House of Representatives. Yun ho yun. Ang pinipigilan ho talaga nila, itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung meron ho kayong kamag-anak na nasa military, mga uniform personnel. Pakitanong nga ho, pakitanong. Tanong lang naman. Di naman wala naman tayong dito. Ayaw natin ng kaguluhan. Tanong nga ho. Tanungin nyo nga ho sila kung anong mga punto de vista nila sa mga nangyayari na to sa ating bansa. Pinipilit na pigilan ng ehekutibo na magtuloy-tuloy itong hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan pag nagkataon talaga hong malaking malaking pagka nga ho linalaro natin yung senaryo sa utak natin, medyo nakakatakot kasi mantakin nyo COA, DBM, House of Representatives, DPWH, maging DepEd, mga malalaki at may impluwensyang ahensya ng ating pamahalaan, sangkot ho dito sa iskandalo na to. Kickbacks, substandard, at kung ano-ano pang kalokohan ang ginawa nitong mga individual na to. Pag nagkataon, nagkabistuhan na, mga kababayan, sa maniwala ho kayo sa hindi ho natin alam kung ano mangyayari dito sa bansa na to. Kasi itong mga nasa kapangyarihan, pipilitin ho nila na matigil lahat ng kaganapan na to. Ngayon, yung ating mga men in uniform, pinapanood nila ito. Ano yung nasa isip nitong ating mga retard? Alam nyo naman hindi naman ito, hindi mo kailangan maging matalino kung ano talaga ang ini-aim nitong mga individual na to. Ito, diretsuhin ko na ho kayo. Gusto nilang malaman ang punot dulo ng mga maanomalyang flood control project. Para siraan si Marcos Jr., hindi. Hindi mo yun. Diba? Hindi para siraan si Marcos Jr. Kung kasabot siya, talagang magkakaproblema siya. Pero dito kahit sino masagasaan, kahit mismong si SP Alan, pagka siya nasagasaan, babanatan ho natin dito. Si Senator Jinggoy, sinasabi ba natin na wala siyang pananagutan? Hindi natin sinasabi yun. Ang gusto lang natin mangyari, bakit itong mga nasa baba ang una nilang pinagkukulong? Di ba?
Nasa si Amena Pangandaman, nasa si Martin Romualdez, nasa si Stella Kimbo. Alam nila kung ano nangyari sa pondo. O sige, pagpalagay na natin si Bunuan, pero balita ko natulog siya sa ospital. At malamang sa malamang, doon din siya ibabalik. May deal na ho kasi kay Bunuan bago pa makulong yan. Kakalungkot. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So, isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Tuloy. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Kung sakali man hong walang hearing, hindi ho dahil ayaw lang nila. Ha? Dahil ayaw lang nilang sumipot, dahil gusto nilang gantihan yung pag-walkout noong mga senador, mga onsing senador na parang merong mga saltik sa utak. Okay? Hindi ho ito pagganti. Ito ho ay estratehiya para matuloy na yung pinakaabangan na hearing sa Miyerkules. Ay sa Huwebes. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong ha. I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee. They abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Yo. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So,
So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman,
kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13. I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless. Ay na nga ho mga kababayan ang naging panayam dito itong naging live ni Senate President Alan Peter Cayetano. Grabe ang daming drama sa Sandigang Bayan. Bigyan nyo na kasi ng bail. bigyan nyo na kasi ng bail ang Sibunuan para makalaya na siya, di ba? Balita ko pagka daw voluntarily sumurrender ka, pagka-plunder ang kaso mo, pwede ka atang mag-bail eh. Parang merong mga kondisyon para mag-bail. Kaya ang dating itong kay Jinggoy, hindi siya pinapakita na bail bagkus na-aresto siya. Para talagang wala siyang bail. Parang ganun ata ang mangyayari dito. Balita, yung nababasa-basa ako sa internet Rekta ho tayo sa interview nitong si dating Senator Gringo Honasan dyan sa SMNI. Wala na ho tayong maraming segue, no? Ano lang ho tayo. Ika nga, medyo nababad trip po tayo sa mga kaganapan ngayong mga panahon na to. Ganyan ho talaga. Ika nga, ang politika weather lang. Pero yung ano ko sa inyo, maghanda ho kayo. Dahil pag nagkataon, hindi na-impeach si BP Sara. Kahit na nabulgar, lalo na nabulgar yung flood control na yan, bantayan ho natin itong issue na to. Dahil gagawin ho nila lahat ng pwede nilang gawin dyan para hindi matuloy o yung mga titestigo hindi dumalo, gagawin huli nila lahat. Mantakin nyo, sitting senator, tinatakot nila na lumipat ka dito, ganito gawin mo, wala ka ng kaso. Tingnan nyo naman kung kagagago yung mga yan. Pasensya na ho May gago ho talaga. Dito ho tayo. Po, sa pagkakataon nito, sorry, mobile kasi ako. Opo, okay. Baka maputol yung signal. Opo, okay lang po. Lubos-lubosin lang po namin yung pagkakataon. Senator, ano pong mangyayari ngayon sa ano pong nakikita nyo ngayon sa pangyayari ngayon sa diyan po sa Senado na minsan po kayong nagsilbi? Unang-una, may mga regulasyon naman na Admar, no, MJ? May batas tayo. At ang pinakamatimbang na regulasyon ay yung saligang batas. Basta't sundin lang yung proseso at hindi yung binabanggit natin na gamiting sandata sa politika yung mga institusyon na patuloy na nanganganib, no? So, sundin lang yung proseso at hindi magkapersonalan, hindi magkasakitan at matigil na itong hindi ka nais-nais na siglo ng habulan ng habulan. Pag umabot na tayo ng 2028, baka naman yung maupo, nasaktan noong nakarang administrasyon, di habulan ng habulan, nalalagay sa alanganin yung interes, yung tunay ng interes ng taong bayan at napapawasan yung dapat na iukol natin na pangunahing serbisyo. Opo, dito po sa mga lagi na lang umuugong na kakapalit pa nga lang ng ng liderato po diyan sa Senado, pero hindi pa rin po mapatay-patay ang issue po ng kudita. Ito po ba'y first time nyo pong narinig sa kasaysayan po ng Senado, Senator, or marami na rin ganito sa nakalipas po ng mga kongreso? Alam mo, Adman, no, MJ, normal yan. No? Normal sa proseso. Pag may pagkukulang sa pananaw nung kahit na sinong senador, 24 kasi yan di mag-iikot siya para hikayatin yung iba na maging bahagi ng pagbabago ng liderato para masunod naman yung ninanais, yung tinatawag na majority, no? Mayoridad. So, sa isang banda, numbers game yan. No? Kung nagpapalit naman tayo ng Pangulo, Pangulong Pangulo, every 6 years, nagpapalit tayo ng congressman, ng mayor, ng governor, no? Every 3 years, hindi nakataka-taka na sa isang institution, sagradong institution katulad ng Senado, normal yung pagpapalit, no? So, huwag tayong mabahala. Ibig sabihin,
malusog yung ating demokrasya at may kalayaan na magpalit tungo sa tunay na pagbabago. Opo, kasi ang nakikita ko rin sa mga comment section ng mga netizen po, na mga nagkokomento dito, nagtataka sila bakit hindi na lang pagbigyan muna, total patuloy itutuloy naman talaga yung impeachment, no? Ang sabi nga ni Senate President Alan Cayetano na wala nang pagbabago diyan, yung pagbabago ng liderato at saka yung sa rules ay walang kaugnayan doon sa impeachment kasi nailathala na ano na nila, na pagdesisyonan na nila. And ito namang isa sa mga malaki pang mga gagawin ng Senado, particular na ng Senate Blue Ribbon Committee, ay muling pagbubukas ng investigasyon sa maanomalyang flood control project, which is yan naman talaga ang gusto ng nakararaming mga Pilipino. Bakit kailangan na pigilan? Mabuti na itanong niya ng mga netizens natin, no? Actually, dapat positibong senyales yan na Advan, no? MJ, na active yung netizens natin. Ibig sabihin, marami tayong mga kababayan na gusto nang makialam sa palakad ng pamahalaan at langkaran, hayagan, di ba? Hindi patago. So, mabuti yan, active sila sa social media para makinig yung mga hinalal natin ng mga opisyales na dapat maglingkod sa ating lahat. No? So, magandang sinyales yan. Pero itong pagbabago, no? Abay, pakabuo ng 13. At gusto ng iba, baguhin yung liderato. Sinabi rin naman yan ni Senate President Cayetano, no? Na he serves at the pleasure of the majority. So, huwag tayong mabahala. Senyales yan, tulad ng sabi ko, ng isang malusog na demokrasya. Kaya, i-encourage natin ito. Dapat lalong maging aktibo, mag-ingay, hindi lamang sa social media, kundi sa ibang pamamaraan, yung ating mamamayan, para nakikialam na tayong lahat sa pamalakan. Yun lang, huwag tayo magka-personalan, no? Dahil nabababad tayo sa personalan, baka nasosobrahan yung kampi-kampi na politika. Nalalagay sa alanganin tuloy yung tunay na interest ng mas nakararami. Opo. Senator, nabanggit niyo po yung katagang parte ng demokrasya. Minsan na pong sinabi sa isang panayam kay Senador Rodante Marcoleta na may kasamahan siya sa majority na kinukulit daw at sinabihan pa na ibabasura yung kaso, kapalit ng paglipat mula majority at minority. At kanina, sa press conference, bago sumuko si Senador Jinggoy Estrada, ay kanya pong inamin na meron niyang ganun nangyayari sa kanya na hinihimok siya na bumaliktad kapalit ng pagbasura po ng kaso. Tingin niyo po parte pa yun ng demokrasya, Senator? Admar, alam mo, para sa akin, personal ko na opinion ito bilang private citizen. Nagpasya na at kahanga-hanga para sa akin yung naging desisyon ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, may kumpiyansa siya na bibigyan siya ng patas lalaban ng sistema. Samantalang yung ibang mga, di ba, yung ibang mga lumabas, no, sa impluwensya ng batas, yung mga fugitive, no, huwag na tayo magbabanggit ng pangalan, no, ibig sabihin, kaya nila pinili, no, na magtago, maging fugitive, umiwas, dahil wala silang kumpiyansa sa sistema na mabibigyan sila ng patas laban. So, itong ginawa para sa akin, ni Senator Jinggoy, kahanga-hanga yan. Ibig sabihin, nagtitiwala siya na bibigyan niya patas sa laban sa isang sistema na gumagana. So, walang politika yan. Positibong sinyalis yan. Opo, bago lang si partner MJ, Senator, kayo rin po ba ay nagtataka bakit karamihan po sa may mga kinakaharap na kaso at reklamo ay nasa panig po ng mayorya? Ay, yun nga, Admar, no? Magkakaalaman tayo dyan. Dahil siyempre, pag humarap na sa korte, magpipresenta na ng ebidensya, pabor o kontra dun sa nasasakal, no? Para sa akin, Admar, no, MJ, hindi ko tinuturing na sumuko si Senator Jinggoy. Ibig sabihin, mataas ang kumpiyansa niya at sinabi ko kahanga na magpailalim, sumailalim sa proseso at sa sistema. Ibig sabihin, gumagana yung sistema.
Ngayon, magkakaalaman tayo. Kaya di ba sabi na kanina, yung mga binanggit ng mga impormasyon, abangan ng susunod na kabanata. Malalaman natin yan. Ang mga testigo rito, ang mga nanonood at nakikinig, yung taong bayan. Dahil kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang senador ng Republika, sinong pangkaraniwang mamamayan ang kaya natin bigyan ng hustisya? Yung walang kalaban-laban. Hindi senador, hindi public official. Yan ang kailangang malaman. Diba? Sa takdang araw, sa korte, sa sistema. Opo, Senator, si MJ po ito. Magandang gabi po. Ay, MJ. Opo. Ay, good evening. Opo, sir, kung kayo po ay halal na miyembro ngayon ng 20th Yan, Congress ang sa tanong. Senado, ano ang role ninyo pong gagampanan sa ganitong sitwasyon? Kapag na, halimbawa, kasama kayo ngayon, sir, sa Senado, anong role ang inyo pong gagampanan? Sabi, uulitin ko na ano ba ang misyon? Ano ba ang trabaho? Ano ba ang mandato ng isang institusyon katulad ng Senado? Gumawa ng batas. Hindi ba? So, yan ay magagampanan lamang natin pag maging mahinahon tayo. Noong panahon namin, hindi ko naman hinuhusgahan yung mga ating kagalang-galang na senador ngayon, no? Nadadaan namin palagi sa pag-uusap. Yun ang nangyayari sa floor, no? Sa bulwagan ng Senado. Minsan nagkakainitan, no? Pero doon sa Senator's Lounge, sa executive session, nagkakausap-usap. So sa tingin ko, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo nito, ang ating mga magigiting na senador, ano man ang tingin natin sa kanila, resolve ba ang ito? Dahil huwag natin pangunahan yung kakayahan ng mga botante natin. Kahit sabihin natin, di ba, may mga komentaryo tayo tungkol sa kalidad ng ating mga senador ngayon. Hindi natin pakikaya naman yan. No? Nasasabihin, mataas ang kumpiyansa ko na sa dulo. Kaya lang, abay madali natin dahil nag-aantay yung taong bayan. Dun sa flood control. Okay? Ngayon, may paraan na dyan. Ang aking balita, ayon sa news, di ba, lahat naman tayo nakikinig. Subcommittee dun sa Blue Ribbon para talakayin, ipagpatuloy ang pagtalakay dun sa flood control. May mga lumabas na mga testigo na hanggang ngayon hindi pa napapakinggan. Yan. Ang kumisan, di ba? May kasabihan na pag may nagdadala ng balita o impormasyon, imbis na pakinggan muna natin yung sinasabi, kill the messenger kagad. Di ba? Parusahan yung nagdala ng masamang balita, imbis na pakinggan kung ano yung balita. Kasi natanakaw ang kalidad ng kredibilidad ng testigo, ng may dala ng impormasyon, at yung kalidad ng impormasyon, yung katotohanan na produkto ng PMA Class 71 at siya po ang Class Baron o Baron po ito ng PMA Class din itong kalidad ng impormasyon. Kayo ba'y naniniwala doon sa mga tinuran ng 18 dating Marines? malalaman natin yan, MJ, no? At mas, di pakinggan natin sila. Ang naririnig natin na dalang impormasyon nila, yung napapaloob dun sa affidavit. Wala pa dito yung pagtalakay dun sa mga ganong insidente. Nagkakainitan, may tensyon, minsan nga nagkakaputukan. Sa awa ng Diyos, nagkaputukan, pero nasaktan. Wag na natin antayin na magkasakitan pa. Di ba? Sundin natin yung proseso, magtiwala tayo sana sa proseso. Ngayon, kung mawalan na tayong lahat ay lubusan ng mawalang tiwala sa proseso, then mag-iisip na naman tayo ng mga shortcut. Diba? So ano pa ang silbi ng korte natin ng mga proseso? May isa pa pala sa paintulot niyo. Baka Opo. naman nasusobrahan ko na. Walang problema, sir. No? Walang problema po. Okay. Pinapako tayo sa pro ganito, anti ganito, di ba? Personalidad. Hindi ba? Yan nga ang motto ng istasyon natin, no? Di ba? Pro God, country, at pamilya, Filipino people.
Diba? Hindi dito pinag-uusapan yung kampi-kampi, politika, diyang ka sa panig, di kalaban ka. Diba? Pro-God. So hindi natin ganun kadalas naririnig yung pro-Pilipino. Diba? Pro-God, country, and people. Diba? Yun ang nawawala sa conversation. Opo, ang tagline po natin na binuo ni Pastor sa SMNI News, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Senator. Mabigat yun, mabigat yun. Hindi. Pwede kayo mag-survey. O sabihin nyo, yung ayaw sa Diyos at sa Filipino people, itaas yung kamay. Sa tingin ko, wala magtataas ang kamay. Pero pag nagbanggit ka ng personalidad, merong kontra, merong pabor. So huwag tayo mapako dun sa tinatawag na partisan politics at huwag natin i-weaponize gawing sandata yung mga matitibay na institusyon. Kaya siguro ang mga problema natin pang-ekonomiya, di ba yung pangunahing pangangailangan? Food, pagkain, food, clothing, shelter, pambayad ng tuition, edukasyon, pambili ng gamot, pang-dialysis, pambansang kalusugan. At ngayon, yung bagong ginto at langis, data, impormasyon, makatotohanan na impormasyon, hindi yung marites o fake news. Hahaluan pa ng AI. Opo. Diba? So, food, clothing, shelter, health, education, at makatotohanan na impormasyon. Yan ang mga tunay na problema natin. Hindi yung kalaban natin sa politika. Opo. Yun siguro. Pang-ekonomiya, no? Pondo, ang mga pangunahing problema natin. Pero ang mga paunang solusyon sa aking pananaw ay mga politika. Ayusin natin yung politika natin, no? Para magkausap-usap. Lagi ko sinasabi yan na MJ, Advan, no? Na globally, pag pinag-uusapan tulong, yung utang, laman ng utang, talagang world class tayo. Talagang competitive tayo globally. Pero pag ang pinag-uusapan ay puso, Pilipino ang champion. Walang kaduda-duda. Yan, no? 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Mga overqualified na teacher at nurse na nagpapalaki, nag-aaruga, nag-aalaga ng mga anak ng mga pinuno ng ibang bansa. More than 50% ng seaman, mga mandaragat, Pilipino. So sabi nila, pag tumigil magtrabaho ang Pilipino sa lahat ng bansa at sa karagatan, mabagal ang ekonomiya ng mundo. Ganon tayo katindi. Saan tayo napapako ngayon? Di ba? Sa pagpapalit ng liderato, sa flood control, di ba? Sa alam ko na intindihan naman ninyo. Opo. Sabi ko. Opo. Actually, Sen, ang ibang bansa, AI na po. Hey na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang interview na to ni former Senator Gringo nasa dyan sa SMNI. Akalungkot to mga development, no? Sana maging okay na, matapos na tong issue ng flood control na to. At matapos na rin yung impeachment. Yun lang naman eh. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na tayo. Gawin na ho nito mga senador at congressman na to. Gusto nilang gawin. Tapusin ang impeachment, tapusin ang Blue Ribbon. Bahala na ho sila doon. Mahal na ng Pilipinas.